Hello guys, nabalitaan nyo na ba yung nangyayari sa Tacloban? Yung namaril ng mga kabataan at nanaksak ng mga kabataan sa kapwa estudyante. Malala na ang panahon ngayon mga kaibigan. Kahit mga bata ay nagkakasala na dahil sinunod nila ang kagustuhan nila. Isa sa aking naisip kaya nagagawa ito ng mga kabataan dahil nawawalan silang time sa Panginoon. Nawawala silang time sa ating Panginoon na gumawa ng sanlibutan. Inamin ko guys, ako rin dati na expose din ako sa pambubuli ng ibang tao, ng mga estudyante, ng mga klase ko. Pero hinayaan ko lang. Ngayon ay sobrang delikado na ang panahon ngayon. Tingnan nyo kapwa estudyante natin, kapwa natin kabataan ay nagkakasala na. Huwag na nating hayaan mga kaibigan na lumala ang mga kabataan ngayon dahil sa panonood nila ng hindi ka nais-nais, tapos sa mga nilalaro nila. Yan, dapat isipin lagi natin mga kaibigan na lahat tayo ay nagkakasala, pero wag naman hayaan natin na pati ang mga minor de edad ay nagkakasala na rin. Palala na palala ngayon yung mga tao ngayon mga kaibigan. Grabing krimen na nangyayari sa ating mundo. Alam niyo ba kaibigan, sinabi ng Panginoon na lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay mayroon kasalanan sa mundong ito. Kaya nga tinubos tayo ni Jesucristo para lahat tayo wala ng kasalanan. Pero grabe talaga ang ginagawa ngayon ng mga kabataan mga kaibigan. Grabe ng krimen ginagawa nila. Payo ko lang dyan sa mga katulad kong kabataan, manali kayo sa Panginoon, manali kayo sa Ama, manali kayo sa ating Diyos, pagkat ang Diyos ay hindi tayo kinakalimutan. Lagi nandiyan ang Ama, lagi nandiyan si Jesucristo. Lahat panatag, basta magdasal ka lang. Kasi ngayon mga kaibigan, nakakalimutan na natin mag-pray, nakakalimutan natin ng Bible, panay tayo social media. Hindi natin alam mga kaibigan na pagdating ng panahon, hindi naman tayo maliligtas ng social media eh. Mga comment kayo ng comment sa mga iba dyan, pero yung Diyos kinakalimutan nyo. Wala rin silbi na mabuhay sa mundo kung wala tayong Diyos. Dati, alam niyo ba dati guys, sobra akong makasalanan, pero binago ko ni Jesus. Binago ko ng Diyos. Ako marami rin akong kasalanan guys, sinamin ko. Ngayon may kasalanan pa rin ako, pero hindi naman tayo perfecto eh. Lahat tayo nagkakasala. Pero wag naman hayaan natin na dumating sa point na sobra-sobra ng pagkakasala natin sa Diyos. Sa dahas. Kasi mga minor de edad ngayon, bulihin mo lang ng konti, tapos gagantihan mo. Sila nagaganti sa'yo eh. Yung iba, saksak. Yung iba, binabaril. Diba, hindi na makatarungan na yan guys. Sabi nga ni Robin Padilla na dapat may kulungan na yung mga minor de edad ngayon. Tama nga siya, para naman matuto yung mga kabataan ngayon na mga kabataan kasi ngayon konting galaw lang sa'yo nagagalit na eh, diba? Hindi makatarungan yun. Yung mga body na yan, nararanasan yan kahit sino eh. May iba nga nagpapangamatay dahil sa pambubuli ng iba eh. Anti-bullying. Ako, gusto ko lang ipaglaban ngayon ang anti-bullying na sana
Bantayan nyo may yung mga anak nyo, yung mga kaklase nyo. Kasi pambubuli, isa yan sa dahilan kung bakit marami napapahamak ng mga tao. Diba? Sa pambubuli, marami napapahamak ng mga tao. Ako guys, kahit PWD lang ako, kahit may kapansanan ako, lagi akong binubuli. Pero sa kalagayan ngayon, bilang tagasunod ng Diyos, matapang akong hinaharap sa inyo na yung bullying talaga isa sa nagpapahamak sa mga kabataan. Anti-bullying. Sana makita nyo ito dahil ang Diyos natin sa langit nakikinig sa inyo. Kasi sabi ni Lord, lahat tayo may paraan kung bakit tayo napapahamak. Sabi nga nila, kung may kang kasalanan, iutod mo, iputulin mo. Kung mata mo nagkakasala, dukutin mo. Ganon si Lord. Kung ayaw mo, kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, pilitin mo maging malinis pagdating sa Kanya. Hindi lang, subscribe.